Bukod sa pabahay, daan-daang residente rin sa Leyte ang napagkalooban ng hanap buhay ng Iglesia ni Cristo dahil sa mga livelihood projects sa Alang-Alang Leyte. Marami sa kanila biktima ng bagyong Yolanda na ngayon ay unti-unti nang nakakabangon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriela. Bago dumating ang bagyong Yolanda, sa pamamasada ng habal-habal binubuhay ni Jerome Basinda ng kanyang pamilya. Pero ang simpleng hanap buhay na ito, nawala pa sa kanya matapos wasakin ng bagyo ang kanyang motorsiklo. Wala namasada muna kasi yung bahay, wala, yung hanap buhay mo, wala. Kaya naman ang manawagan daw ang Iglesia ni Cristo sa mga nais matuto ng mushroom production, agad siyang tumugon dito. Pakalipas lang ilang buwan na pagsasanay, itinalaga siya bilang katiwala sa mushroom house na ito na ipinatayo ng Iglesia ni Cristo sa Alang-Alang Leyte. Bukod sa hanap buhay, nakapila na rin siya sa ikalawang batch ng mga mabibigyan ng pabahay. Mas maganda pa nga buhay namin nang dumaan pa si Yolanda. Iba-iba talaga kasi dito, kasama pamilya mo, may hanap buhay ka na, tapos dito malapit pang pagsambahan dito, talagang masayang-masaya talaga. Halos ganito rin ang kwento ng buhay ni Narciso Basas na itinalaga naman bilang production manager sa dried fish factory na ipinatayo din ng INC. Bago ang bagyong Yolanda, pagdadaing na rin ang kinabubuhay ng kanyang pamilya. Pero dahil sa trahedya, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Naubos lahat yon, walang natira, mga sasakyan ko, gamit, bahay. Tapos yung mga anak ko na trauma dahil sa bagyo, mahirap matagal kami na kung paano namin aayusin yung buhay namin. So mahirap talaga. Kung may panawagan yung pamamahala na pumunta rito, gustong magtayo ng panghanap buhay dito sa New Era, itinagubili na kung sino yung may mga kakayahan na sa ganitong hanap buhay. Ako na yung nag-ipresenta dahil ako naman yung may experience sa ganito. Kasi 15 years ko nang nagdadaing, kaya alam ko kung paano patakbuhin ang ganitong negosyo. Bukod kay Narciso, nasa 200 biktima pa ng bagyo ang nabigyan ng hanap buhay sa pabrika, kaanib man o hindi sa Iglesia ni Cristo. Ang gusto ko talaga dito ay umunlad, palaguin ito, magkaroon ng magandang sustainable na pangkabuhayan para sa mga kapatid. At nang sa ganun naman, magkaroon po kami ng magandang kapurihan po sa Ama na kami ay magkaroon ng hanap buhay. Bagong pag-asa naman para kay Vilma Dicio at sa kanyang asawa, ang pagiging empleyado nila sa Eco Farming Project. Bagaman hindi sila kaanib sa Iglesia ni Cristo, nakatakda din silang mabigyan ng bagong bahay. Second batch lang po yung bahay namin. Masaya-masaya po. Dahil nakarating po kami dito. Isa lang sila sa mahigit 500 iba pa na nabigyan ng hanap buhay sa Eco Farming. Daan-daang residente rin ang nabigyan ng hanap buhay sa garment factory ng Iglesia ni Cristo. Mula dito sa Alang-Alang Leyte, Mar Gabriel, Eagle News.